Sa paglabas ng English translation ng Kabanata 89 ng Record of Ragnarok, naglalaman ito ng malalim na flashback kung saan may isang bata ang gumapi ng isang giant sa laban gamit lamang ang kanyang sword. Ang maliit at matapang na hindi kilalang bata na ito ay niluhuran ng mismong sword god na si Susanoo no Makoto at nakiusap ito sa misteryosong bata na turuan siya ng swordsmanship. Isa ito sa tatalakayin kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 89. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Pinakita na ni Soji ang kanyang formless stance sa laban, kung saan napakomplikado na ang sitwasyon para sa Sword God dahil hindi na niya maidepensa ng maayos ang kanyang sagradong teknik na Shinryu Rozo laban sa mga atake ng pambato ng sangkatauhan, si Soji Okita. Sa pagpapatuloy ng kabanata, tinamaan na sa katawan ang Sword God at nabigla sa lakas ng sword slash na mula kay Soji. Sa mataas na gusali naman ay nakatingin si Heimdall habang inaanunsyo ang mga kaganapan sa bakbakan. Napaluhod na ang Sword God sa harap ni Soji, at mababaka sa kanyang mukha ang pagkabahala dahil sa lakas ng atake na tumama sa kanyang katawan, hindi biro ang sword slash na iyon mga Koops. Nakatitig ng kalmado ang pambato ng sangkatauhan sa nakaluhod na Sword God, at dumagundong na ang hiyawan ng mga tao kasabay ng angking excitement ni Isami at Todo sa nangyayari. Ayon naman kay Saito, ito ang inaasahan nila mula sa kanilang kasama. Muling ipinakita ng squad ng Shinsengumi ang kanilang suporta sa kanilang kasamahan na kinatatakutan bilang pinakamalakas sa laban sa Kyoto, ang Demon Child. Malilipat ang eksena kay Miyamoto Musashi, ang kanyang obserbasyon sa bakbakan ay, mula sa formless stance na may nakamamatay na aura, kulang naman sa hangaring pumatay ang tingin niya sa atake ni Soji. Dagdag pa niya, ito ay isang realm na mararating lamang ng mga mandirigmang swordsman na dumaan sa mga sunod-sunod na sitwasyon ng buhay at kamatayan. Para naman kay Kojiro Sasaki, ang dahilan kung bakit ang katana ni Soji ay napakatalim, ito'y dahil ang mismong battlefield ay araw-araw niyang pinagdadaanan. Solid itong pahayag ni Kojiro dito mga Koops, dahil sa panahon ng Bakumatsu halos araw-araw ni Soji minumukbang ang kamatayan sa kanyang panahon. Natuwa si Gol sa ipinamalas na husay ni Soji sa laban. Para sa kanya, upang makapagdulot ng kahit isang pinsala sa Sword God sa isang sword duel ay isang kamangha-manghang tagumpay. Ngunit nawala ang kasiyahan ni Gol nang makita niyang seryoso ang kanyang ate habang nanunood sa arena, kaya tinanong niya ito kung masyado bang maaga ang kanyang kasiyahan. Dito'y sinagot siya ni Brunhilde na ang Diyos na mas nakaalam sa kadakilaan ng sangkatauhan higit sa kaninuman ay walang iba kundi si Susanoo no Makoto. Ayon sa narrator, bakit nga ba pinupuri si Susanoo no Makoto bilang tagapagtatag ng swordsmanship? Ito ba ay dahil sa kanyang titulo bilang Sword God, o ito ba ay dahil sa alamat ng Amino Murakumo no Tsurugi? Ang katotohanan o sagot ay siya ang founder o nagtatag ng mismong espada ngunit hindi ang nagtatag ng swordsmanship. Ang malaking tanong ngayon ay sino nga ba ang nagtatag ng swordsmanship at ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa pagpapatuloy ng narrator, si Susanoo no Makoto mula pa sa kanyang pagkapanganak ay lubos at walang kapintasan, siya ang pinakamataas na ranggong maharlikang Diyos sa mitolohiyang Hapones. Sa kanyang hiling, tinatapos ng Sword God ang lahat ng masasamang Diyos at Espirito gamit ang isang slash ng kanyang espada. Bagamat kinikilala siya bilang Diyos ng Espada at pinakamahusay na Godslayer, ang lahat ng kanyang tinapos ay tila nagiging madali lamang para sa kanya. Isang araw, nagutos ang Creator God na si Izanagi sa tatlong maharlikang Diyos na kanyang nilikha. Itinalaga niya sina Amaterasu upang mamuno sa Takamagahara, ang langit, si Tsukuyomi naman upang mamuno sa Aonibara, ang karagatan, at si Susanoo ang pinuno sa Ashihara no Nakatsukuni, ang lupa. Agad na sumunod si Susanoo sa utos at bumaba sa Azuno upang pamunuan ang Earth. Nagsimula na ang paglupig ni Susanoo sa mga malalakas na halimaw, kasama na ang pinakamalaking kalaban, si Yamato no Orochi. Gamit ang kanyang banal na sandata na Totsuka no Tsurugi, pinagpuputol ni Susanoo ang mga ulo nito. Sa bandang dulo ng panel, makikita natin na may lumalabas sa buntot ng halimaw na isa pang banal na sandata, ang Amino Murakumo. Malaki ang pasasalamat ng mga tao sa pagsugpo ng Sword God kay Yamato no Orochi, at patuloy nilang pinahahalagahan ang papel na ginampanan ni Susanoo sa pagsasakatuparan ng kanyang banal na misyon. Gamit ang kanyang bagong banal na espada na Amino Murakumo no Tsurugi, ipinagpatuloy ni Susanoo ang kanyang dapat gawin. Makalipas ang ilang taon, bumisita si Susanoo sa isang nayon at saksi siya sa isang pangyayari na muling huhubog ng kanyang buhay. Makikita natin na pinuprotektahan ng isang batang lalaki ang isang batang babae laban sa isang napakalaking tao.
Inutusan ng Giant ang batang lalaki na iwan ang batang babae sa kanyang likuran, dahil planong ibenta niya ito sa mataas na halaga. Nanginginig sa takot ang batang babae at nagmamakaawa, ngunit nanatiling matatag ang batang lalaki at pinayuhan ang batang babae na manatili lamang sa likuran niya. Pinapalakas ng batang lalaki ang moral ng kanyang kapatid na babae, at sinisigurado niya na poprotektahan niya ang kanyang kapatid. Nakatingin si Susano mula sa malayo at napansin ang Giant laban sa isang bata, ngunit kahit may malaking kalamangan, hindi maiwasan ni Susano na humanga sa tapang ng batang lalaki, pero para kay Susano kita na kung sino ang mananalo sa dalawa. Sa isang sandali, umatake ang Giant at plano nitong durugin ang batang lalaki. Napansin ito ni Susano at naghandang tulungan, naghanda rin naman ang batang lalaki na lumaban. Nagulat si Susano sa galing ng bata sa paggamit ng espada, kung saan madali niyang nabago ang direksyon ng atake ng Giant. Nawala ang balanse nito at pabagsak sa harap ng bata, buong lakas na ibinuhos ng bata ang kanyang puwersa sa isang atake at sinalubong ang pagbagsak ng Giant, nagbigay ito ng solidong atake na tumama sa dibdib ng Giant, ito ang dahilan ng pagkatalo nito. Napanganga si Susano sa hindi inaasahang pangyayari at napasabi na ito ang pangunahing prinsipyo ng swordsmanship para sa mga tao. Sa paglapit niya sa dalawang bata, nagtanong si Susano sa batang lalaki kung ano ang nangyari kanina. Hindi makapaniwala si Susano na natalo ang Giant ng ganon-ganon lang ng isang bata. Sinagot siya ng bata at sinabi na kahit maliit ang kanyang pangangatawan, kayang-kaya niyang makipaglaban sa mga Giant gamit ang kanyang espada. Ikukwento na rin ng bata na sa kanilang nayon, nagawa nilang mag-develop ng iba't ibang mga paraan sa paggamit ng espada at palaging nag-e-ensayo. Patuloy sa pagkukwento ang bata, sinasabi na meron silang mural ng Diyos na si Susano sa kanilang nayon. Si Susano ang Diyos na ilang taon na ang nakalilipas ay nagligtas sa sangkatauhan at siyang pumalaban kay Yamato no Orochi. Napaisip ang Sword God sa kinukwento ng bata sa kanya. Sinabi pa ng bata na ayon sa iba, si Lord Susano ay nagtagumpay sa pagtalo sa isang mas malaki pang kalaban, gamit lamang ang isang espada. Ang alamat na iyon ay napakahusay para sa bata, kaya't lahat ay nangangarap na maging katulad ng Sword God. Kailangan pa ng bata na magpatuloy sa pagsasanay gamit ang espada upang maabot ang katulad ni Susano balang araw, napaluha ang Sword God sa narinig niya mula sa bata. Karagdagang impormasyon mula sa narrator, sa mga Diyos at kahit kay Susano, ang espada ay naglalaman ng kapangyarihang banal na ginagamit upang patumbahin ang kalaban at hatiin sila sa mga piraso. Kahit na iniisip na mas maliit at mahina ang mga tao kumpara sa isang Diyos, itinuro niya sa kanila ang sining ng pagpatay ng mga higit na malalakas na kaaway gamit ang espada. Sa kanyang isipan ikinahihiya niya ang kanyang sarili at nagtatanong kung ano nga ba ang pagkakaiba ng kanyang espada at ng mga espada ng mga tao na ito. Napaisip din ng batang lalaki sa mga nakakatakot na reaksyon ni Susano at nagmukhang naguguluhan ang Sword God. Sa wakas, tumayo na si Susano at nagkaroon ng malinaw na pag-unawa, ngunit sa nakita niya, ang ginawa ng batang lalaki ay Kenjutsu, ang sining ng paggamit ng espada. Sa isang biglang pagbagsak pababa ng katawan, ang pinupuri at sinasamba ng mga tao na si Susano ay lumuhod sa harap ng isang batang hindi niya kilala. Sinubukan ng batang pigilan ang pagluhod ni Susano, at dito sinambit ni Susano sa unang pagkakataon na kahanga-hanga ang mga tao. Dagdag pa niya na kasabay ng pagmamakaawa na turuan siya ng bata ng swordsmanship, ito ay isang epikong eksena na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Record of Ragnarok dahil siya ang pinakaunang Diyos na humingi ng gabay sa isang tao. Lumipat ang eksena sa templo ni Amaterasu, kapatid ni Susano, kung saan ipinaabot ni Susano sa kanya ang kanyang hangarin na humingi ng gabay mula sa mga tao upang mas matutunan ang espada. Mabilis ang tugon ni Amaterasu, at tingin niya ay nasira na ang ulo ni Susano. Para kay Amaterasu, bakit pa hihingi ng gabay sa mga tao si Susano sa paggamit ng espada kung siya mismo ang Diyos ng espada? Patuloy ang usapin ng magkapatid, at sa sandaling iyon, naiintindihan ni Susano na hindi ang espada mismo ang hinihingi niya ng gabay sa mga tao, kundi ang sining ng paggamit ng espada. Sinabi niya ito nang may ngiti sa kanyang mukha at nagdesisyon na siya. Tumutol si Tsukuyomi sa mga plano ni Susano, at sa pagkabahala ng Sword God, pinasama ito ni Tsukuyomi at sa pananaw niya, mababa ang tingin ni Susano sa kanila. Hindi lang iyon, mataas rin ang pride ni Tsukuyomi. Sa pananaw niya, ang isa sa tatlong marangal na Diyos ay hindi kailanman hihingi ng tulong mula sa mga mababang uri na tao. Kaugnay nito, sinabi pa niya na ang gagawin ni Susano ay sisira sa dignidad ng mga katulad nilang mga Diyos. Narinig ni Susano ang mga salita at alam na niyang hindi papayag ang kanyang mga kapatid.
Sa tapang ng loob, kinausap niya sina Tsukuyomi at Amaterasu at ipinahayag na aalis o magbibitiw na siya bilang isa sa 3 noble gods ng Takamagahara. Nagulat ang mga kapatid niya at nagsambit si Tsukuyomi na nasira na ang ulo ni Susanoo. Nagtanong si Amaterasu ng seryoso kung bakit nahuhumaling si Susanoo sa swordsmanship. Tugon ni Susanoo, na gustong-gusto niya talaga ito. Hindi makapaniwala ang dalawang kapatid niya sa kanilang narinig at pagpapatuloy ni Susanoo, kahit na siya ay isinilang bilang isa sa 3 marangal na Diyos ng Takamagahara, ang kapangyarihan bilang tinaguri ang Sword God at ang pagmamahal ng mga karaniwang tao, lahat ng iyon ay kanya ng taglay simula pa lang. Gayunpaman, yaong mga kulang sa mga bagay na ito ang tunay na makakaunawa sa mga tao, ang halaga ng kanilang narating sa pamamagitan ng mahigpit na pag-ensayo ay hindi mapapantayan. At sa katunayan, para sa Sword God, walang katapusan ang swordsmanship. May maaliwalas na ngiti na sinabi ni Susanoo na kapag ang mga kapatid niya ay naranasan ang mga bagay na kahanga-hanga sa unang pagkakataon bilang mga Diyos, ang kanilang mga puso ay walang mapagsidlan ng saya. Nagulat si Tsukuyomi dahil hindi niya lubos na nauunawaan ang mga sinasabi ni Susanoo at sa tingin niya, ang mga nasambit ng kanyang kapatid ay walang kabuluhan. Sa kabila nito, nagkaroon ng interes si Amaterasu sa mga salita ni Susanoo kaya pinayagan niya ang kapatid na gawin ang kanyang nais. Pero may matinding paalala pa na binitiwan si Amaterasu, kapag humingi ng tulong sa mga tao para turuan ang kanyang kapatid sa isang bagay, ito ay isang kalapastanganang gawa para sa mga katulad nilang mga Diyos, at hindi na siya papayagang makatungtong pa sa Takamagahara kailanman. Dito na sinintensyahan ni Amaterasu ang kanyang kapatid na si Susanoo ng eternal exile. Ito ay ikinabigla ni Tsukuyomi habang si Susanoo ay tahimik na nakikinig at unti-unti itong lumuhad sa harap ng kanyang kapatid. Binalaan pa ni Amaterasu si Susanoo na may kaugnayan sa dignidad ng mga ibang Diyos na maaaring malapastanganan dahil sa mga gagawin niyang hakbang, hindi siya papayagang sumunod sa tuwid na utos mula sa mga tao si Susanoo, bagamat pinahintulutan siyang mag-aral ng swordsmanship. Walang pagtutol mula kay Susanoo sa mga sinabi ni Amaterasu at nagpasalamat ito gamit ang isang ngiti bago umalis. Nakita na iniwan na ni Susanoo ang kanyang korona sa sahig bilang simbolo ng kanyang papel bilang isa sa 3 noble gods. Sinabi pa ni Amaterasu na ang hirap ng magkaroon ng mangmang na kapatid, grabe naman si Amaterasu sa linya na ito mga kops. Mapupunta ang eksena sa hangganan ng Takamagahara, ang mundo ng mga Diyos, kung saan matatagpuan si Susanoo. Doon ay unti-unting nagpapalitan niyo ang kanyang katawan patungo sa isang hybrid hanggang sa maging isang ibon, ito ang simula ng kanyang paglalakbay sa mundo ng mga tao. Sa panahong ito, nasaksihan niya ang iba't ibang estilo ng paggamit ng espada sa loob ng libu-libong taon. Sa isang kuweba, makikita natin siyang patuloy na nagsasanay, sinasaliksik ang mga sining ng espada ng mga swordmasters sa iba't ibang panahon. Sa isang mahiwagang salamin, pinapanood niya si Shoji Okita na parabang nakikipaglaban ito sa kabilang panig habang pinagmamasdan ang kanyang mga galaw. Sa isang epikong panel, sinusubukan na ni Susanoo na gayahin ang mga estilo ng pag-atake ni Shoji, at sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay sa estilo ng Demon Child, sinabi niya, naghahanap lamang ng mga tamang sandali kung saan kumukulo na ang puso. Misteryo ang mga katagang ito at mapapaisip ka kung ano nga ba ang meron kung sakaling umabot sa sukdulan si Shoji na humantong sa pagkulo ng puso nito. Sa pagpapatuloy ng kabanata, magbabalik na tayo sa kasalukuyan. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa panahon ng Bakumatsu at sa mga usapin ng politika na kasama ang swordsmanship na nakasentro sa panahong iyon. Para kay Susanoo, ang panahong iyon ang pinakamahusay para sa kanya, at hindi niya inakalang darating ang araw na makakaharap niya ang pinakamalakas na manslayer sa isang laban na hanggang kamatayan. Naghanda si Susanoo para sa isang atake, at nagpasalamat pa siya sa kanyang katunggali, gayunpaman, kilala ni Shoji ang sumunod na sword stance na ipinakita ni Susanoo na kanya namang ikinabigla. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!